Kasabay namin silang bumaba ng bundok. Kami para magbaba ng ani, sila naman para bumalik sa pinanggalingan nila. Hindi ko sinasabing sa sinapupunan ha, kung hindi sa tunay nilang lugar. Katatapos lang namin ni Ginoong Rafael, nagbenta ng ani. Ngayon ay patungo kami sa bilihan ng mga iuuwi namin sa bundok. Panay ang lingon ni Ginoong Rafael na waring may hinahanap ito. Tapos saglit siyang nagpaalam sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pamimili. Nang bumalik ito ay may dala na itong bag na hindi ko alam kung ano ang laman. Ginoo, masama ang pandurukot ha? Paalala ko dito. Ang mata ay naghihinalang sinusulya pa ng bag na nasa likod na nito ngayon. Nalaki naman ang mga mata ng Ginoo na waring hindi makapaniwala sa sinabi ko dito. Rachel, of course, hindi ko nandukot at masama ang mandukot. Nakasimangot na sagot dito sa akin. Napangiti naman ako. Mabuti na yung malinaw, Ginoong Rafael. Baka ikaw ay hulihin. Tapos, syempre kapag tinanong ako, di kita kilala. Napapantastikahang napatitig ito sa akin. Di mo ako kilala? Oo, paano kung ikaw ay mahuli? Tapos masangkot ako sa gulo? Huhulihin din nila ako. E paano si Bunsoy? Sabi ni Nanang may pagkain naman daw sa kulungan pero paano naman yung kapatid ko? Hindi niya alam ang pagtungo sa kulungan. Hindi rin yun marunong maganda ng pagkain niya. Napakamot sa ulo si Ginoong Rafael. Bakit nagkakamot ka na yung ulo? Nais mo bang ibili kita ng shampoo? Oh God, tara doon tayo sa grocery store. Kumuha ng lalagyan si Ginoong Rafael. Yung lalagyan na may gulong. Maaari ba ako sumakay dyan, Ginoo? Nakita ko kasi ang ilang bata na nakasakay sa tulak-tulak. Mukhang tuwang-tuwa sila. Hindi pwede. Bakit sila? Sabay turo sa mga dumaraan na may batang nakasakay sa lalagyang may gulong. Sila bata, ikaw matanda ka na. Ganoon ba? Sige, tara na nga. Nagsimula kaming manguha. Yung kaya lang nating buhatin, Ginoong Rafael. Paalala ko dito. Ilan dito? Tanong niya sa akin na makarating kami sa mga delata. Maaari tayong bumili ng 2. Sagot ko ng bilangin ng perang hawak ko. Kaso pagkarinig ata ni Ginoong Rafael ay 12. Ginoo, napakarami naman yan. Saway ko dito. Ako magbabayad. May pera ka ba? Tanong ko dito. Talagang masama ang kutob ko sa bag na dala-dala nito ngayon. Oo naman. Sinasabi ko na nga ba, Ginoong Rafael, masama ang mandukot. Hinablot mo ba ang bag na iyan? Kinuha sa kung saan? Halika na, ibalik na natin yan. Mabuti dapat tayong mamamayan ng bundok nagpili. Ay, tayo lang naman ang tao doon. Makamamamayan ka, wagas. Pinitik pa nito ang aking noo kaya naman masama na gintingin ko dito. Pero hindi ako mandurukot. Lumayo ka sa akin, baka bigla na lang tayong lapitan ng pulis. Kapag paumanin mo, ako itatanggi na kakilala kita. Malakas itong natawa. Dapat kung ayaw nito ibalik ang bag ay magtago na siya. Pero sa lakas ng kanyang tawa ay nakakakuha pa siya ng atensyon. Tumalikod ako at tumistansya dito. Pero sumunod ito tulak ang lalagyanan. I'm not Rachel. Bag ko ito. Kinuha ko sa tauhan ko. Paliwanag nito. Sinusundo ka na ba nila? Biglang nalungkot ang puso ko. No, binigyan lang nila ako ng budget ko. Inilabas nito ang kanyang pitaka. Dumukot doon. Kala ko pa naman ay perang ilalabas nito pero hindi naman pala. Kala ko pera, mabibilib na sana ako. Mahinang ani ko. Pwede itong ipambayad sa cashier. Mabilis na sagot ni Ginoong Rafael. Talaga? Di nga. Later ipapakita ko sa'yo kung paano ito ginagamit. Halika na, mamili na tayo. Baka abutin pa tayo ng ulan. Mabilis naman akong tumango. Baka mahirapan din kasi kami sa paglalakad kapag umulan na. Tsak, naiiyak na naman si Bunsoy. Ang daming laman ng pushcart. Oo, pushcart daw ang pangalan noon. Nasabi lang ni Ginoong Rafael sa akin. Pagdating sa kahera ay mabilis na binilang ang pinamili namin. Sir, hindi po kami tumatanggap ng card. Nanulis ang uso ko habang si Ginoong Rafael ay napakamot sa ulo. Napatingin ako sa pera ko. Ang daming inilagay ni Ginoong Rafael at tsak na kukulangin ang pera ko. Tingnan mo na ginawa mo, wala ka naman palang pera. Nakasimangot na ani ko. Saka hindi naman kasi yung pera tapos yan yung pagbabayad mo. Bubulong-bulong na ani ko kay Ginoong Rafael. Napabungis-ngis si Ginoong Rafael sa akin saka pinisil nito ang baba ko. I'll pay cash na lang. Tumango ang kahera sa sinabi ni Ginoong Rafael. Inilabas niya ang pitaka at naglabas ng pera doon at iyon ang pinambayad niya. Mabibilib na sana ako eh. Bulong ko pa rin sa sarili na muli kinatawa ni Ginoong Rafael. Tara, sa ATM machine. Ipapakita ko ang power ng card ko.
Bit-bit nito ang mga pinamili namin. ATM machine na itinungo namin. Nakita ko lang iyong ATM na nakasulat at wala naman akong kaalam-alam sa ganoon. Pagdating doon ay pinasok ni Ginoong Rafael ang kanyang card sa machine. Naghihintay ako, tinahanda ko na ang sarili ko na humanga at mabilib. Pero nang lumabas ang card na wala namang pera ay napailing na ako. Iloloko mo lang ako, Ginoong Rafael. Shit, bakit ba walang pera itong machine na ito? Nakasimangot na ani ng Ginoo. Bakit akong tatanungin mo? Di ko nga alam yan eh. Tara na nga. Sumusukong ani to. Pero nang may makita na naman siyang ATM machine ay agad niya akong hinila patungo roon. May nauna pa sa pila kaya naghintay kami. Anak, kailangan sasayaw ka para bigyan ka ng pera. Dinig kong ani ng babae sa anak nito. Seryoso kong pinakikinggan at pinapanood ang mag-ina. Madali lang naman pala ang sayaw ng bata. Para bigyan kami ng pera ay kailangan ko sumayaw. Ano ginagawa mo? Takang ani Ginoong Rafael. Nagsasanay. Tipid na ani ko rito. Mamaya ko itotodo ang sayaw ko. Magaling. May ibinigay ng pera sa bata. Tuwan-tuwa na kinuha yun ng mag-ina. Hindi siguro alam ni Ginoong Rafael na kailangan may talent portion sa harap ng ATM machine. Kaya naman inihanda ko na ang sarili ko. Nang kami na ang nakaharap sa machine, hindi pa man nagbibigay ng hudyat si Ginoong Rafael ay nagsimula na akong sumayaw. Chicken dance ang tawag sa akin sayaw. Ikinawag-kawag ang kamay at iginalaw-galaw ang puwet, kanan at kaliwa. Nagtatawanan ang mga nakapila sa likod sa ginagawa ko. Tiyak na natutuwa sila. Siguro ay natutuwa din ang machine. Nang tingnan ko sa Ginoong Rafael ay pulang-pula na ang mukha nito na hindi sa akin nakatitig kundi sa machine. Naipasok na nga ang card niya. May mga pinindot siya, kaso hindi ko na nabasa kasi abala ko sa pagkembot. Stop it! Hiyang-hiya na ani Ginoong Rafael sa akin, ngunit nagpatuloy ako sa pagsayaw. Ngayon na may kunwari may hawak akong ilaw. Pandanggo sa ilaw na ang aking sayaw. Saktong nakarinig ako ng tunog ng machine. Lumuhod ako at masayang umaasa na may lalabas doong pera. Nang mayroon nga ay napahiyaw ako sa labis na galak. Mas lumakas ang tawanan. Kinuha nito ang card niya at ang perang iniaabot ko sa kanya. Di mo kasi sinabi sa akin kanina sa unang ATM machine na kailangan may talent portion. Nahusayan siguro sa akin yung machine. Magaling siguro ako sumayaw kaya marami siyang ibinigay na pera. Daldal ko dito habang palayo kami. Sa totoo lang gusto ko na sabihin sa kanila na hindi kita kilala. Tapos, naiisip ko ng tumakbo. Natatawang ani Ginoong Rafael sa akin. Napahawa ako sa damit niya. Ginoo, huwag kang tatakbo. Bigyan mo naman ako ng porsyento dyan. Hinusayan ko naman ang pagsayaw kanina. Ay naku, oo na po. Magandang binibini. Aliw na ani to. Nakalabas na kami ng palengke pero napansin pa ni Ginoong Rafael ang isang tindahan. Dirty ice cream. Basa ko sa nakasulat. Pumasok na si Ginoong Rafael doon kaya mabilis akong sumunod. Ginoo, dirty daw ang paninda dito. Ang ibig sabihin ng dirty ay marumi. Hindi lang si Ginoong Rafael ang tumawa kung hindi pati na rin ang kahera. Malinis po ang paninda namin. Aliw na ani ng babae. Bakit dirty? Dapat clean ice cream. Ginoong Rafael, mas alam ko pa ibig sabihin ng dirty at clean eh. Naku Rachel, matuto yung utak ko sa'yo. Pinisil pa nito ang baba ko. Tapos maya-maya pa'y umorder ito. Umupo muna ako sa upuan. Siyempre naman, alangan naman sa lamesa. Ay, naalala ko nga, nung isang gabi nakita ko yung dayo na si Sandy at Diego nasa kusina. Siyempre dahil pinagbawalan ako ni Ginoong Rafael, hindi ko na lang sinabi sa kanya. Tahimik kong pinanood ang dalawa. Hindi ata alam ni Ginoong Diego na bawal upuan ang mesa dahil baka magiba. Pero pinaupo niya doon si Sandy, tapos kinain niya si Sandy. Yung ginagawa ni Ginoong Rafael sa akin kapag nagugutom siya. Naalala ko, kumain naman ng hapunan ng mga dayo na iyon. Kasabay pa nga namin kumain pero nung pumasok kami ni Ginoong Rafael sa silid, ay bumalik sa kusina ang mga ito. Nahiya siguro magsabi na nagugutom pa sila. Ano na naman yung iniisip mo? Tulala ka na naman. Puna ng lalaki sabay abot sa akin ng ice cream. Oo, alam kong ice cream kasi nasa larawan sa dingding nakalagay iyon. Tinanggap ko iyon. Sinusuri kong may dumi. Wala sabing dumi yan? Aliw na ani Ginoong Rafael saka ipinakita kung paano iyon kainin. Dinilaan niya kaya naman dinilaan ko rin. Titig na titig tuloy sa akin si Ginoong Rafael. Ang dila ko'y inilabas saka inihagod sa malamig na ice cream. Shit!
Sabi nito sabay iwas ng tingin. Nang muli itong tumingin sa akin ay saktong isinubo ko ng buo ang tuktok ng ice cream. Shit! Nito, parang hindi na okay si Ginoong Rafael. Bakit? Takang ani ko rito. Dapat pala baso na lang ang pinaglagyan, hindi apa. Pulang-pula ang mukhang anito. Masarap naman. Muli ko yung dinilaan. Paulit-ulit. Nagtaka ko nang hawakan nito ang kanyang penis na nakakubli sa kanyang salawal. Ginoong Rafael, ipapaalala ko lang sa'yo. Bawal maglabas ng penis sa lugar na ito. Tanda ko rin yung bili ni Nanang. Kapag may naglabas daw ng ganoon sa ganitong lugar ay dapat akong tumakbo. Paano ko makita ng kahera? Paano kung tumakbo siya? Tapos paano kung may bumili? Hindi ko pa naman alam magtinda ng ganoon. Kulay lang na ani ko ang alam kong itinda. Of course not. Mamaya na lang kapag tayong dalawa na lang. Ayos lang naman sa akin iyon. Namamangha pa rin naman ako sa tuwing nakikita ko iyon. Inubos muna namin ang ice cream saka kami nagsimulang maglakad patungo sa paanan ng kabundukan. Siyempre kailangan muna namin pasukin ang kasukalan. Magpahinga muna tayo sandali. Lahat ng pinamili namin ay siya na ang may buhat. Habang ako'y kinakain ko yung binili ulit naming ice cream. Nakita kasi nitong gusto ko pang ice cream. Kaya naman bumili siya. Sabi nga niya sa tindera ay take out. Masarap? Tanong ni Ginoong Rafael sa akin. Mabilis naman akong tumango. Masarap. Tugon ko dito. Rachel, masakit ang puson ko. Natigilan ako at napatingin dito. Mukha nga kaya siguro nagsabi na ito na magpahinga muna. Paano kaya yan? Wala tayong dalang pasador. Rachel, ano ba yung iniisip mo na naman? Lutang ka na naman. Rereglahin ka na? Of course not. I need to come. Come? No, come. Pinagdiinan pa nito iyon. Di ko. Sagot ko dito. Napasimangot naman ito. I need your help. Anong help? Takang tanong ko dito. Mag-iingat ka, Ginoong Rafael. Kabadong pinanonood ko ito habang umaakyat ng puno ng niyog. Nagpumilit kasi ito na siya nang aakyat nang malaman niyang kukuha ako ng buko. Basic. Dinig kong anito. Basic. Kapag nalaglag siya, ay tiyak na basic din ang buhay niya. Ako itong mahihirapan maglibing sa kanya. Nang simulan niya magpitas ay kinailangan kong medyo lumayo sa takot na babagsakan ng kinukuha nito. Sapat na 5, baba na! Mabilis kong tawag dito nang sunod-sunod na bumagsak iyon. Nakinig naman ito. Kahit pababa na mabilis pa rin ang kabog ng dibdib ko. Nagdarasal na ligtas itong makababa. Saka lang ako kumalma nang maitapak na nito ang paa sa lupa. Safe. Kinindatan pa ako nito. Sa kanya sinimulang kunin ang mga naani. 3 sa kanya at 2 naman sa akin. Yun ang bilang ng binitbit namin pauwi sa bahay. Agad kong kinuhang itak at dinampot ang isa. Pero nagpresenta itong siya na ang gagawa. Kaya naman hinayaan ko na lang. Inihanda ko ang pitsil para paglagyan ng sabaw ng buko. Pero ilang minuto na, nitong iniitak ay wala pa ring nangyayari. Ako na? Lumapit ako dito at halos wala na iyong ibang balat. Pero hindi pa rin niya binubuksan. Isang hataw lang ng itak ay agad nang tumulo ang sabaw nang mabilis kong itinutok sa pitsil. Nang mailagay ang lahat ng sabaw ay biniyak ko naman iyon. Kuha ka ng kutsara, kayurin mo ito. Utos ko dito na agad naman tumalima. Hanggang sa matapos kami sunod-sunuran lang naman ito. Tara sa papag. Yaya ni Ginoong Rafael na bitbit na ang pitsil. Kumuha naman ako ng 2 baso at kutsara saka bumuntot dito. Ang ganda ng panahon ngayon. Maaga kami natapos sa mga tanim kaya ngayon ay may panahon kami para humiga sa papag at kumain ng buko. Rachel, matagal pa bang uuwi magulang mo? Natigilan ako sa tanong nito sa akin. Bakit? Gusto mo na ba akong iwan? Nagsalubong ang kilay nito. Iba ang tanong ko. Binato mo naman ako ng ibang tanong. Mga babae naman talaga oh. Napakamot pa ito sa ulo. Sabihin mo lang sa akin, di naman kita pipigilan. Nakangiting sagot ko rito. What? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit hindi mo ko pipigilan? Mahal nga kita kaya hindi kita papahirapan sa pag-alis mo. Hindi ko gustong mahirapan ng taong mahal ko. Nakangiting ani ko rito. Pero mas lalo atang hindi nito iyo nagustuhan. Kung mahal mo ko, huwag mo kong hayaang umalis. Period. Mariing ani to sa akin. Kung mahal mo rin ako, Ginoong Rafael, hindi ka aalis.
Napabuka ang bibig nito sa ibinato kong sagot dito. Saka ako ngumisi dito. Pakiramdam ko kasi inagwagi ako sa usapan naming dalawa. You brat! Anito na hindi makapaniwala. Pero naisip ko, ibang-iba ang buhay mo sa syudad. Tsak nahahanap-hanapin mo iyon. I don't damn care kung malayo ang buhay ko doon sa buhay ko dito sa kubo. Masaya akong kasama ka. Mahal kita. Napangiti ako. Ginoo, ang mani ko'y kinikilig. Totoong ani ko dito. Yun ang nararamdaman ng aking katawan dahil sa sinabi nitong mahal niya ako. Napainom tuloy si Ginoong Rafael ng sabaw ng buko saka inihit ng ubo. Yung jumbo hotdog ko, tumitigas naman. Napabungis-ngis ako saka ininom ang natirang laman ng baso ko. Nasaan nga pala si Bunsoy? Takang ani ko. Mabilis akong bumaba ng papag at tinawag ang baboy. Bunsoy! Tawag ko sa baboy pero hindi ito nag-iingay at lumapit. Pati si Ginoong Rafael ay napababa na rin sa papag at sinilip ang ilalim. Lalo't isa iyon sa paborito nitong pwestuhan. Ginoo, nasan si Bunsoy? Kabadong tanong ko. Mabilis namang inikot nito ang kubo pati na sa loob ngunit wala ito roon. Nagtungo kami sa taniman ngunit wala doon ang baboy. Naluluha na ako sa labis na pag-aalala. Rachel, wala siya. Hingal na ani ni Ginoong Rafael. Mukhang tinakbo na nito ang daan patungo sa liguan. Nasaan siya? Ginoo, nasan ang kapatid kong baboy? Takot na ani ko. Humakbang si Ginoong Rafael patungo sa taniman, partikular sa butas na ipinagbabawal kong puntahan ng baboy. Bunsoy! Malakas nitong tawag. Nasa mukha na rin ito ang labis na pag-aalala. Oh my God! Dinig kong ani na lalaki na agad na tumalon sa butas. Agad naman ako napatakbo doon. Hindi pa man nakakalapit ay nanghina na ang tuhod ko nang iangat ni Ginoong Rafael ang baboy. Hindi ito gumagalaw. Humihinga pa siya pero wala siyang malay. Halos pagapang na ako lumapit at niyakap ang baboy. Anong ginawa mo doon? Naiiyak na tanong ko. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang pupunta sa butas. Dali natin siya sa loob. Inalalayan akong makatayo na lalaki habang mahigpit kong yakap ang alaga. Kinakabahan ako doon. Takot na takot ako. Saka lang ako kumalma ng gumalaon na ito. Kinuha ito ni Ginoong Rafael at sinuri. Mukhang nahulog siya at doon nakatulog ay hindi naririnig ang tawag natin sa kanya. Huwag ka na umiyak. Ayos lang ang bansot na baboy na ito. Tumango-tango naman ako pero mukhang napuruhan ang paa nito kaya iika-ika. Kaya naman nilapatan ko muna ng lunas. Habang ginagawa ko iyon ay sinesermonan ko ito. Okay na sa Bunsoy. Tinapik ni Ginoong Rafael ang pisngi ko. Napatango na naman ako at nagpasalamat dito. Tiyak ko na nag-aalala din ang binata dahil wala si Bunsoy kanina. Nang humiga sa Bunsoy sa papag ay humiga na rin ako at niyakap ito. Nakatulog ako na ganoon ang pwesto namin dalawa. Umulan ng hapon kaya pumasok na kami sa kubo. Si Ginoong Rafael ang nagluto ng hapunan at kahit nang matapos kaming kumain ay siya pa rin ang nagligpit. Ang lakas na naman ng ulan, sobrang lamig, yung nakakanginig ng mga kalamnan, kaya balot na balot ako ng kumot nang pumasok sa aking silid si Ginoong Rafael. Are you okay? Tanong nito sa akin. Maingat nitong inialis si Bunsoy sa tabi ko saka nito inilapag sa sahig na may sapin na sako at lumang damit. Tumabi ito ng higa sa akin at mahigpit akong niyakap. Tahimik lang ako yumakap dito habang itong Ginoo ay mukhang nasisiyahan ang palad sa aking katawan. Nilalamig ka ba, Ginoong Rafael? Kaya nais mo magpainit? Inosanteng tanong ko rito. Oo. Hindi naman ito nag-alinlangan na sagutin iyon. Napabungis-ngis ako. Epektibo. Ako'y nag-iinit. Nilalabanan ng aking katawan ngayon ang lamig. Si Ginoong Rafael naman ang napahagikik. Saka nito tinanggal ang kumot. Siguro naman pwede na. Pwedeng alin? Takang ani ko rito. Pwede ko nang pasukin ang langit. Nakangising ani to. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kiliti. Umupo ito at inalalayan din akong umupo. Nagkatitigan pa kami nito bago nito inilapit ang labi sa aking labi. Agad akong tumugon sa mainit nitong halik. Isa-isang iniit siya ang mga damit hanggang sa kapwa na kami nito hubad. Iginiya niya akong pahiga saka ito pumwesto sa pagitan ng aking hita. Sabi ni Nanang noon may mga tao raw na nanaising kunin ang pagkababae ko sa kaaalis. Hindi ko alam kung balak din bang umalis ni Ginoong Rafael kapag nakuha na niya.
Wala naman siyang kutsilyo na gamit pantanggal kaya mukhang wala naman siyang balak na kunin. Are you ready? Tanong nito sa akin dahil lutang pa sa nababaliw na sarap. Sumagot ako. Let's go. Sagot ko rito na ikinabungis-ngis nito. Tuluyan na nga ako nitong inangkin. Mas bumilis ang paggalaw niya sa akin. Kasunod ng panginginig ng binti ko, nang marating ang rurok ng sarap ay naramdaman ko rin ang pagpulandit sa loob. Kasunod ang malakas na kalabog ng aming papag na tuluyan ng bumigay. Hindi masakit ang aking katawan sa paggalaw ng Ginoo. Masakit ang katawan ko dahil sa pagbagsak ng papag na ngayon ay sira na ang mga paa. Ang sakit! Nakangiwing ani ko. Ang tigas ng papag tapos bumagsak pa. Talagang masakit. Yung papag, Ginoong Rafael. Hingal na ani ko rito. Huwag mo nang pansinin ang papag. Tawang-tawa na ani, Ginoong Rafael. Maigpit niya akong niyakap. Wari lang itong nagpapakalma tapos pinatagilid na ako nito at muling inangkin. Abot langit nga ang sarap dahil waring puti na lang ng aking mata ang makikita sa tuwing tumitirik iyon. Bali wala talaga ang lamig ng gabi na malakas ang ulan sa init na kayang ibigay ng aking kaulayaw. Narinig ko ang oink-oink ng alaga kong baboy na waring nagrereklamo na dahil sa ingay namin dalawa ng Ginoo. Pero sumigi na lang ng sumigi ang Ginoo. Ayun, puro na lang halinghing ang naririnig ng kawawa kong baboy. Ganado ako nagbubungkal ng lupa habang tulog pa ang binibining iniwan ko kaninang naghihilik pa sa kanyang higaan. Ngayon lang ito inabot ng alas 9 sa kanyang pagtulog. Madalas ako ang magigising na wala ito sa akin tabi pero iba ngayon, lalo't alam kong ako ang dahilan ng pagod nito. Hindi ko alam kung nakailang ulit ako. Ang panghuling ay nakatulog na ito bago ako huminto. Bunsoy, dyan ka lang. Mabilis nakuha ko sa atensyon ng baboy. Baka mamaya iyakan na naman ni Rachel kapag napahamak na naman itong baboy na makulit na ito. Mabilis namang naupo ang baboy saka ko ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Hindi ko naisip na darating pala sa puntong sasaya ako sa ganitong gawain. Akala ko iikot lang ang buhay ko sa 4 na sulok ng opisina ko. Habang yung mga kaibigan ko ay nagsisimulang bumuo ng kani-kanilang pamilya, ay ako naman itong duwag na sumubok din. Ito pala iyong will ni God. Dadalhin pala ako dito sa bundok nagpili para ipakilala sa magandang dilag na wala nang ginawa, kundi ang pasayahin ako sa araw-araw. Ginoo! Gising na siya. Naririnig ko na ang tinig niya mula sa kubo. Mabilis kong binuhat ang baboy at bumalik sa kubo. Inilapag ko lang ang baboy at mabilis na naghugas ng kamay. Rachel? Tawag ko dito. Ginoo, sobrang sakit ng aking kabibi. Ayun na naman po kami sa kabibi niya. Napakamot ako sa ulo nang pumasok sa silid at abutan ito na mariing nakapikit. Gusto mo bang magtungo tayo sa ospital sa bayan? Tanong ko dito. Umupo ako sa gilid ng sirampapag at hinawakan ko ang kamay nito na nakasapos sa kanyang gitna. Let me. Inalis ko iyon at ipinalit ko ang kamay sa kamarahan iyong minasahe. Hindi naman nakakatulong yan eh. Reklamo nito. Nasa mukha ang kakaibang ekspresyon nito na waring nasarapan sa ginawa ko. Hindi nga pero masasarapan ka dito. Nakangising ani ko rito pero napasimangot ito. Tapos sasakit mamaya. Itigil mo na yung Ginoo. Natatawang itinigil ko iyon. Inihanda ko naman ito pero sadyang gifted lang talaga ako. Inalalayan ko itong makaupo saka ko siya pinangko at dinala sa kusina. Nakapaganda na ako kanina ng almusal. Sinimulan ko lang maghain. Ginoo, magdadalang tao na ba ako dahil sa nangyari sa atin? Akbang magsasandok sana ako dahil sa naging tanong nito sa akin pero natigilan ako. Posible. Ayaw mo ba? Tanong ko dito. Yung palang nai-imagine ko na magdadalang tao ito ay nakadama na ako ng excitement. Gusto kong magkaanak kay Rachel. Ganun ko ito kagusto. Ganun ko siya kamahal. Siyempre gusto ko. Kung magdadalang tao ako ay ibig sabihin lang noon ay magkakaroon na ng pamangkin sa bunsoy. Napasimangot na tiningnan ko ito. Parang ang dating naman, kalahi pa ng baboy magiging anak natin. Nakaingos na ani ko rito. Hindi naman, pero masisiguro yun. Nakangiting ani nito. Halatangang masaya ito. Pagtigil ka Rachel. Umungis-ngis lang naman ito. Nakapagbungkal na ako sa taniman.
Ako na lang muna ang kikilos ngayon para makapagpahinga ka. Baka mas lalo lang kasing sumama ang pakiramdam nito. Yun na nakakatakot dahil malayo ang ospital para maidala agad doon ang dalaga. Kaya ko na tumamaya, Ginoong Rafael. Kakain lang at saglit na magpapahinga. Saka ako kikilos. No, huwag matigas ang ulo. Saway ko dito. Alam mo bang yung ulo mong matigas? Umangat din ang kilay nito. Kung hindi matigas ang ulo mo, sa tingin mo ba ganito ang sitwasyon ko ngayon? Tom, saan ito napupulot ang mga iyon? Sa akin ba? Of course sa akin, kasi ako lang naman ang kasama niya rito sa bundok na ito. Shit, tumitigas na naman. Bigla ako nahiya. Tumigas pa talaga samantalang hindi pa ito okay. Tingnan mo na, ang sakit pa kaya? Reklamo nito na ikinabungis-ngis ko saka ipinagpatuloy na ang ginagawa. Ito talaga ang bumubuo ng araw ko. Iika-ika pa rin sa bunsoy. Gusto mo bandalhin natin siya sa vet? Anong vet? Takang ani, Rachel. Veterinarian. Sa katayan ba iyon? Takot na ani to. Of course not. Tanggi ko. Ano pala? Sila yung mga gumagamot ng mga may sakit na hayop. Talaga? Tanong nito na waring namangha. Saktong pumasok si Bunsoy. Pwede rin ba ako magpagamot doon? Curious na tanong nito sa akin. Hayop ka ba? Tanong ko dito. Ang kilay nakaangat dahil sa klase din ang tanong ni Rachel. Ibig sabihin namimili lang talaga sila ng gagamutin? Specialization kasi iyon, Rachel. May nanggagamot sa tao, meron din sa hayop. Paliwanag ko dito. Gusto mo bang magpagamot din? Sa ospital tayo pupunta para sa'yo. Hindi na. Binuhat nito ang bansot na baboy. Mukhang kailangan nga talaga niya magpagamot. Malungkot ang tinig na anito. Iika-ika pa rin ang baboy tapos mukhang puyat. Ginoo, sa tingin mo ba kasalanan natin kung bakit mukha siyang puyat? Tanong nito na ikinabungis-ngis ko. Sa tingin ko'y oo. Ang ingay mo kasi kagabi. Sigaw ka na sigaw ng, ang papag! Biro ko dito. Hindi ko naman nakitang nahiya ito. Nagtataka pa nga. Di ba tama na mag-alala ako sa papag? Ikaw ay mahusay mong wasag ng papag, Ginoong Rafael. Malutong akong natawa sa sinabi nito. Nang matapos kong paghainan ito ay nagsimula na kaming kumain. Pansin ko nga na mas lalong tumamlay ang baboy nito. Dalhin natin sa vet si Bunsoy. Sige, ikaw bahala. Tugon naman ito na napabuntong hininga pa. Mas inaalala ang baboy nito kaysa sa masakit nitong katawan. Pagkatapos namin kumain ay agad kami naghanda para bumaba. Nagdala din ako ng extra naming damit in case na kailanganin naming manatili sa ibaba. Imagine, bababa kami ng bundok hindi dahil sa masama ang pakiramdam ni Rachel, kung hindi dahil may sakit ang pinakamamahal nitong baboy. I can't wait na maikwento ang mga experience ko dito sa bundok. Nagpili sa mga kaibigan ko sa The Alphas Town. Ako ang bumuhat kay Bunsoy na inilagay ko sa bayong na nasa aking likuran. Habang nauunang maglakad si Rachel, bit-bit naman ito ang bag na may lamang ilang piraso ng damit. Nakarating kami sa bayan ng 3 p.m. Tagaktak ang pawis namin dalawa nito. Ako na ang nagtanong-tanong kung meron bang veterinaryo sa bayang ito. Nang ituro ang klinik ay kaagad kaming nagtungo roon. Nung una hindi pa pinansin ng mga taong inabutan namin si Rachel pero nang ako na ang bumuhat sa baboy ay agad silang kumilos. Nagbubungis-ngisan pa nga ang mga ito. Ayos lang po ba siya? Tanong ni Rachel na mangiyak-ngiyak habang sinusuri ang alaga niya. Kakailanganin po niya magstay dito sa klinik. Gawin niyo ang lahat sa Bunsoy. Utos ko sa kanila. Hindi po namin inaalaw na magstay ang mga owner dito sa gabi. Kaya naman mas mabuting umuwi muna po kayo. Saka na lamang po kayo bumalik kapag naiayos na namin siya. Paka-fill out po na information ninyo at ng alaga niyo. Ako na ang kumuhan ang papel at iginiya si Rachel sa gilid para magsulat. Pangalan mo, Rachel? Ako na magsasagot. Mabilis na inagaw nito ang papel. Iniabot ko na lang din ang ballpen dito. Rachel, maganda ang sulat nito. Mas naunawaan pa kesa sa sulat ko. Ginoong Rafael, anong ilalagay ko dito sa sex? Ilalagay ko ba kagabi? Ano bang English nun? Last night? Mabilis kong tinakpan ang bibig nito. It's your gender, Rachel. Mahinang bulong ko dito. Ilagay mo dyan F. Anong F? Inosenteng-inosente nitong tanong. Pulang-pula na ang mukha ko sa pagpipigil ng tawa ko. Ibang klase din talagang babaeng ito. Rachel, it's female.
Pinipigilan ko ang sarili na pisilin ang pisngi nito at panggigilan. Female. Isinulat nito iyon. Address? Tanong ko dito. Natigilan kasi ito. Bundok nagpili. Parang kapag nabasa ng mga tauhan dito sa vet iyon ay hindi ito saseryosuhin, pero hinayaan ko na lang. Sunod nitong sinagutan ay ang form para kay Bunsoy. Ilagay mo diyang Bunsoy. Turo ko sa part ko saan ito ilalagay ang pangalan ni Bunsoy. Name daw niya. Palayaw lang naman niya ang Bunsoy. What? Nickname lang niya? Gulat na tanong ko rito. Tumango naman ito. Ang tunay niyang pangalan ay Alevon Maverick. Sagot nito. Tom, mas maganda pa yata ang pangalan ng baboy nito kaysa sa pangalan ko. Sana all baboy. Pagkatapos nitong isulat, ay muli na naman itong natigilan. Rachel, M ang ilagay mo dyan. Utos ko rito. M? More? M as in male, Rachel. Kailangan lang talaga ng mahabang pasensya sa babaeng ito. Ako na ang kumuha dito nang matapos ito magsulat. Tinanggap naman agad iyon ng babae.